Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa kabuuan ng ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pong pag-uusapan
At syempre sa bayan ay napapanood ang ating palatuntunan sa ating pong FB Live. Sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Pwede kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating impilan, meron po tayong numero para po sa inyong mga reaksyon. Maaari kayong tumawag at mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po sa isinagawang pag-aaral ng Ateneo University, ito raw administrasyon ni Pangulong Digongyo, meron naman daw magandang nagawa pagdating sa legislative reforms. Pero sinasabi po na nabigo itong gobyerno doon po sa pagtugon sa COVID-19. Ayun ho yan sa study ng Ateneo. Pinasinungalingan ng sinungaling ni Roque ang claim nitong si dating Foreign Affairs Secretary Del Rosario, mga kaibigan, tungkol po sa laban sa China, na sinasabi po na itong China ay merong kinalaman para manalo si Digongyo sa nakaraang 2016 election. Nagpanalo raw China. Kaya nakakatakot ngayon ang eleksyon. Yung dayaan sa eleksyon ang nakakatakot. Kaya nakakabahala yung pagdami ng troll. Alam nyo kung bakit? Katulong ang China Lalo na meron na silang sariling rito, mga kaibigan, di ba? Yung communications. Telecommunications. Lahat na ng armas na magagamit para madaya ang eleksyon hawak ng administrasyon. Pero sa kabila ng pagtanggi ng Malacanang na may kinalaman ng China sa pagkapanalo ni Digongyo noong 2019, at doon sa doon sa sinasabi, pinararatangan pa ni Roque na ito daw pong si Ambassador Secretary Del Rosario, dating kalihim ng Foreign Affairs, na traidor daw dahil ito raw ang nag-utos ng withdrawal ng ating AFP sa West Philippine Sea. Talagang mga lintik sa pagbaluktot paano babaluktutin ni Roque yung resort sa Bataan na ating pong tinatanong, di ba? Na ibinenta ng malaking halaga sa inchik sa China para tayuan ng pogo. Pero dito tayo kasi binabatikos nila yung yung withdrawal ng Philippine Armed Forces sa West Philippine Sea nung panahon ni Pinoy, mga kaibigan. At sinasabi nila yun daw ang katibayan na traidor daw si Del Rosario. Di alamin natin kung totoo sinasabi nitong mga buhong na ito. Ito yung Davao City
merong 672.5 million na paggasta ang sinita ng Commission on Audit. Kasama din ho sa mga sinita ng Commission on Audit, ito pong 1.8 billion na hindi otorisadong bank accounts ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. Siyempre, ang pagtataksil sa bayan, ang pagtalikod sa sinumpaang tungkulin, laging may kapalit yan. Pero doon ka bibilib kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Kasi po, sa kahit na anong paraan, walang compromise, walang kapalit ang kanyang paninindigan sapagkat ang kanyang simulain hindi pansarili, kundi para sa bansa at sa mamamayan. Ang ginagawa niyang kapalit, ang inihahain niyang kapalit ng ng kanyang kompormiso ay hindi ho pera, kung hindi mga panukala na makabubuti sa bansa at sa mamamayan. Muli natin mamayang iparirinig sa inyo ilang bahagi pa ng naging talumpati ni Senador Benigno Aquino Jr. noong 1981 sa Los Angeles. Ito'y para malaman natin kung gaano ang sukatan ng isang totoong leader na nagmamahal sa bansa at sa mamamayan. Iyang si Ninoy, walang sinisino, hindi namimili, Di ba yun yung sinasabi natin na nakasulat sa Biblia na huwag kang magtatangi ng tao? Actually, kagabi ata yung nung isang gabi na ating ipinarinig sa inyo, isang isang talumpati yan, napakahaba hinati-hati yung video hindi nga sunod-sunod yung ipinarinig natin, pero ganun pa man, okay naman yung pagkakaputol, di ba, ng video, yung mga bahagi. At ito, mamaya, yung iparirinig namin sa inyo, maganda rin ito. Kasama yan dun sa talumpati niya. At iparirinig natin, pagkukumparahin natin ang klase ng pagiging leader ni Digong Nyo tsaka ni Ninoy Aquino. Kahit naman kanino pwede mo ikumpara. Kaya lang, si Ninoy talaga mahirap pantayan. Ang kanyang mga sakripisyo. Pati buhay, di ba? Pati buhay niya dahil bago siya umuwi dito, alam niya na isa sa mga possibility, bukod sa siya ay sinasabing ididiretso sa kulungan pagdating dito sa bansa, pagbalik niya, isa sa posibilidad na siya ay paslangin. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa ganong sitwasyon. At yan kung di ako nagkakamali, binanggit niya yan sa mga interview sa kanya hanggang dun sa eroplano. Hanggang dun sa eroplano kasi maraming sumama kay Ninoy pag uwi dito ng mga foreign journalists. May mga Hapon, mga Amerikano, taga-ibang bansa. Lahat yan, mga kaibigan. Isa yan sa sinabi niya, binanggit niya dun sa mga interview na magiging mabilis itong pangyayari kung sakasakali magkakatotoo yung pong balita na tangkang pagpatay sa kanya. Pero dito sa mga talumpati niya, mga kaibigan, madadama mo talaga yung kanyang sincerity at saka yung pagiging hindi matakaw sa pwesto. Ang gusto niya lang talaga kung ano yung makabubuti sa bansa natin. Katunayan, gusto niya na matigil na ang labanan dito sa Pilipinas, maging sa
pagitan ng armed forces at ng mga rebelde. Muslim man yan o mga kaliwa, mga kaibigan. At di ba, sa isang talumpati niya riyan o isang bahagi ng talumpati niya dyan, binanggit niya na kung sakasakaling mananalo si Marcos muli sa isang eleksyon, ang kanyang kulatilya, pantay mong pagsisilbihan yung mga bumoto sa'yo at hindi bumoto sa'yo. Alam nyo, kapag ka ang talagang hangarin ng isang tao, yan, kamukha nila Dr. Jose Rizal, di ba? Maging tayo man, hindi man tayo bayani, malayong-malayo tayo sa mga katangian na yan. Pero tumutugma ang mga sinasabi natin, bagamat ito mga sinasabi ni Ninoy, ngayon lang natin uli pinakikinggan ito. Kasi hindi natin na-absorb ito nung araw dahil sa kondisyon ng isip natin Hindi ba? Dahil sa isang panig na naririnig natin noon. Ano yun? Yung pong sinasabi natin na hinahangad ng mga naghahangad ng mabuti para sa bansa at sa mamamayan. Katulad nun, yung siyempre, ang gagamutin mo dyan, yung pinanggagalingan Hindi ba? Bakit ba ganito? Ba't nangyayari ito? Ayan, gusto nyo, unahin na natin pakinggan ito dahil nasa radyo pa tayo ngayon, di ba? Habang tayo'y nasa radyo pa, unahin na nating iparinig itong isang bahagi ng talumpati ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Los Angeles taong 1981. That's the story. There was no deal. There was no other considerations. And when I arrived in America, I want to tell you, I was a very sick man. I had to rest in San Francisco. When I arrived in Dallas, Texas, immediately the doctors brought me directly to the hospital and then checked me. On that Monday, May 12, they gave me an arteriogram. At 1 o'clock that day, my Filipino doctor, cardiologist, Dr. Rolando Solis came and said, Senator, he said, I'm sorry, but you have to undergo a triple bypass. I said, Doctor, what day is today? Sabi niya, May 12. Tomorrow is May 13, hit me tomorrow. No, sabi niya, no, Harry, you can do it on the 14th. I said, no, hit me tomorrow, May 13. Sabi niya, kang bahala. And so he asked me, may I know why you want the 13? My friends, in 1975, I went on a hunger strike for 40 days and 40 nights. On May 5, 1975, my blood pressure dropped 60/40 and they could hardly feel my heartbeat and I had no pulse. And they rushed me to the Veterans Memorial Hospital. On May 13, 1975, on the 40th day of my fast, and that was my pact with my Lord, that I will go for 40 days and 40 nights because I wanted to die. But if you do not allow me to die, I said, then I take it, you still want me to continue, and your will be done. And so, on that day of the Lady of Fatima, May 30, 1975, I ended my fast. 5 years to the day. On May 5, 1980, and all because I wanted to wait for the burial of my doctor, they brought me out to the heart center. And then, on May 13, I was scheduled to have my triple heart bypass 5 years to the day. I do not know the meaning of those coincidences. And so I told my doctor, hit me tomorrow because I will survive. And so I finished my operation, and I was recuperating. And I cabled Mr. Marcos after my operation. I told him, operation has been successful. However, I developed a pericarditis. My doctors advised me 4 more weeks of convalescence. However, if you feel I should now return to my cell, I shall immediately take the first plane to go back to my cell. Mr. Marcos had General Ver call me and said, pinasasabi po ni Presidente, magpalakas na muna kayo dyan. Take your time, and when you are strong and ready, you can return. A week later, the international press came out with the story. Mr. Marcos extends indefinitely the stay of Aquino in America. On the basis of that report, I wired Harvard University and I said, I am now ready to accept the fellowship that you offered me.
And Harvard University extended the invitation again to become a fellow at the Center for International Affairs. And that's the story. But I have no intention of seeking political asylum in America, as you know. I've always said that I shall return to the Philippines as soon as my Harvard fellowship is over, and I took it only because Mr. Marcos extended my stay indefinitely. But when I was convalescing, and I was receiving hundreds, thousands of letters from all over the world, America and the Philippines, Filipinos sending me $5 and $10 to help me in my hospitalization, sending me little money, token of money for my fellowship in Harvard. There was one underlying note in all of these letters. We waited for you for 8 years. Will you now abandon us? I am a human being, my friends. I have suffered 8 years of imprisonment. I have suffered loneliness like no other man has suffered loneliness in my life. I have been away from my children and my family, and I am financially ruined after 8 years. It is only instinctive for a man to look for his peace. And I debated with my mind, and I debated with myself, and I debated with my wife and my children whether I should go back to the arena of combat. I felt that I already earned my peace. I have done my best. I waited for 7 years and 7 months, and the Filipino people did not react. And they would even give me the impression that they love their chain and their slavery. What can one man do if the Filipino people love their slavery? If the Filipino people have lost their voice and would not say no to a tyrant, what can one man do? I have no army, I have no following, I have no money, I only have my indomitable spirit. But the letters kept pouring in, and they said, we waited for you for 8 years. Will you now abandon us? And so with nostalgia, I recalled the situation in my prison. There in that prison, I shared a cell with a great Filipino. His name is Senator Jose W. Jokno, one of the most respected men in our country, a man who could not be bribed, a man whose towering integrity is a byword with the youth. He stayed with me for 2 years in jail, and then after 2 years he was released. No charges, no explanation. There were 100,000 Filipinos who went through those jails. Hardly 10% were charged. They were arrested without charges. They were released without explanation. That is what happened to our country. And what about the mothers and the children who lost their breadwinners when these people went to jail? In my compound, there were only 4 of us. Myself, Jose Maria Sison, his wife, and Lieutenant Corpus. I did not know that there was another one, a 5th one, who was barely 150 meters away from my cell. I never knew that there was a young man by the name of Sixto Carlos Jr. It was only when I was released that I finally read his poignant story. You know what they did to this man? They tortured him no end for 2 weeks. They kept him in a safe house. They fed him poison, and his body became numb. And finally, he lost his senses, and therefore they cannot bring him back to his family because they took him apart and they cannot put him back together. This young man was a student leader in the UP. He did not see the sun and the moon for 124 days. He was chained to his cot. Jose Maria Sison was chained to his cot. His feet was chained. His hand was chained. You cannot see a more inhuman situation. And I want to tell you, my friends, until you have tasted this loneliness, you will not know what solitary confinement means. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. And therefore, as I thought back, that there are still many valiant Filipinos fighting for freedom, fighting for your right to speak. These are the people who are putting their lives on the line. These are people who abandon their loved ones and the comforts of their home, the wealth of their offices, to be able to bring freedom back and to be true to our founding fathers. And so I told my wife, much as we have found our peace and our freedom, I will have to return to combat. And so 6 weeks after my operation, I was still very weak.
I went to Damascus, Syria, to meet with our Muslim brothers because I wanted to get to the root cause of this problem. 100,000 Filipino Muslims have already been killed. 300,000 are now refugees in Sabah. More than 20,000 Filipino soldiers have been killed in the last 8 years. And only 72 hours ago, 118 Filipino soldiers were massacred in Pada-Pada. And therefore, I wanted to go there, talk to our brothers in the Middle East, and plead with them to stop this carnage because we are all Filipinos. In spite of my weakness, I went to the MNLF hoping to find a solution. And when I came back to Dallas, Texas, I immediately took the telephone and I called Mr. Marcos and I told his Deputy Defense Minister. I went to Damascus, Syria. I talked to the Muslims. I did it on my own because I am aggrieved by the bloodshed that has occurred. Tell the President I have a formula. Maybe, I said, this is my way to help our people. Tell the President, I said, what he has done to me, I have already forgiven and I've already forgotten. I have no bitterness against Mr. Marcos. I have no rancor against Mr. Marcos. All I want to do is to help our people stop this bloodshed. So please tell the President, I said, I have a formula. In 2 days, I said, I will be sending him a formula. And I wrote this formula, a secret formula I sent to Mr. Marcos, and I said, Mr. Marcos, Filipinos are dying. And this is a possible breakthrough. What did Mr. Marcos do? He told the press that he sent me to Damascus, Syria as his agent and as his spy. And so I stayed on to recuperate in Dallas, Texas. Delegations upon delegations came to me. People whose name I cannot now tell you because their lives are in danger. They told me, Mr. Senator, they said, we have waited 8 years for you. Lead us. We are now ready. I said, with what? With water pistols? And said, no, sir, we are ready. They brought me to their training camps. They took me elsewhere, outside the United States, and showed me. Maybe we are a handful. Maybe we are few. But we are now ready to lay down our lives, and these are young Filipino boys and girls. These are boys and girls who come from the better families, who come from the better schools, but have now said, the time has come, we either put up or shut up. And so again, I entered into a long agony. Because I could not, for the like of me, condone violence. I told them, if you go into the road of violence, it will only lead to more violence, I said. If you kill one, Marcos will kill two, we kill three, and Marcos will kill four, and what will happen to our country? We cannot, I said, go to a road of violence. Because violence will only beget more violence, I said. Napakinggan po ninyo sa mga nanonood sa ating FB Live, pero sa radio nawala, natabunan ng tugtog. Ngayon, yan po, napakinggan ninyo, no? Kasi nadidistract tayo ng mga kwan eh. Pero napakinggan ninyo si dating Senador Ninoy Aquino, daman-dama mo yung kanyang kwan eh, kanyang talagang masidhing pagnanais, pagmamahal sa bayan, na ang ating bansa ay mapagkaisa, hindi ho ba? Hanggang sa pumunta pa siya sa Syria upang alamin lamang niya ang ugat na pinagmumulan nitong ating pakikipaglaban sa mga Muslim. Ano bang nangyari dito, di ba? Para ihanap ng lunas, mga kaibigan. Hindi ang iniisip kung paano tatakutin ang sarili niyang mamamayan. Kay Ninoy, baliwala kung ikaw ay ano ang paniwala mo. Ang gusto niya ay maging malaya ang mga Pilipino, at lalo na ang kalayaan sa pagsasalita, di ba? Para pwedeng pagtalunan ang mga katwiran, mga kaibigan, sa malayang pamamaraan, hindi sa pamamagitan ng armas. Katunayan yan Di ko alam kung dito nakapaloob yun o dun sa susunod nating video bukas, mga kaibigan, na hindi siya naniniwala sa armed struggle. Naniniwala siya sa balota, mga kaibigan, nung wala pang Smartmatic.
may Smartmatic na ngayon eh. Ha? Yun pa, nakita ninyo nung siya'y nakakulong. Ha? Gano'ng katagal? 7 taon at 8 buwan siya sa kulungan, mga kaibigan. Nang alam niyang mga kasama niyang nakakulong din, may kaliwa, si Joe Masison at saka yung si Corpus, yung military, di ba? Noong araw nag-defect yun sa MPA, sumama sa MPA yun, ni Radium Armory, ng ating armed forces. At saka sumani, nag-underground. Dito, diyan ka maiiyak dun sa sinabi ni Ninoy na kung paano yung sinapit nung isang nagngangalang Sixto Carlos Jr. Yun yung ika-5 bilanggo na hindi niya alam na kasama nilang nakakulong doon. Ang alam niya lang si Joe Masison, yung asawa ni Joe Masison, yung si dating naging ISAP, director ng Armed Forces nung siya'y nakabalik na sa Armed Forces, itong si Victor Corpus, si General Victor Corpus. Hindi niya alam, ang pagkakalam niya, 4 sila. Meron pa palang isa raw na student leader na taga-UP, yung si Sixto Carlos Jr., na pinahirapan ng kung ilang linggong pinaparusahan ito, mga kaibigan. Nakakadena mga kamay, mga paa, at hindi makita ng kanyang pamilya. Hindi masabi kung ano ang dahilan bakit hindi maipakita sa pamilya, sapagkat malalaman ng pamilya na wala na, sinira na pagkatao dahil sa inabot na pahirap, mga kaibigan. Ang sinabi niya I know what loneliness meant. Alam niya mga kaibigan yung dinanas niya, di ba? Buong akala niya na habang siya'y nakakulong nakalimutan na siya totally ng taong bayan. Parang sa sinasabi niya na baliwala ang kanyang pagsasakripisyo. Ito'y sa kabila na nasa Amerika na siya. Hindi siya nag-apply ng political asylum. Ang gusto niya ay bumalik para muling harapin kung ano man yung naghihintay sa kanya rito. Kahit siya'y mabilanggo o ipapatay, mga kaibigan. Di ba? Nakahanda na siya. Ang tanging layunin niya lang ay mapagkaisa niya ang ating bayan. At yan ay sasabihin niya dun sa video na ating iparirinig bukas. Ngayon, isunod naman natin itong video ni Digongyo. Kasi ito, nagpaparatang ito ng nabastos daw yung si Trillanes, si Dilima, bastos daw ang mga bunganga at saka yung oposisyon. Meron ba kayong narinig na kabastusan sa kanila? Meron ba kayong narinig na nagmura sila? Yan, katulad si Ninoy, lalo si Ninoy, nakapakinggan ninyo. Sa kabila ng katakot-takot na hirap na inabot niya, sabi niya nga dyan, wala na akong pere, di ba? Lahat na, wala na mga kaibigan, wala tayong narinig na nagmura. Meron pa nga siyang sinabi, ewan ko kung dun sa video na iparirinig natin bukas, yung sinabi niya na, meron siyang plano na ibibigay sinabi kay Marcos. Di ba, sikreto na mungkahi niya kay Marcos na formula kung paano naniniwala siya kung paano mapagkakaisa ang matigil na labanan sa Mindanao.
Yun po, ngayon, eto, wala tayong narinig na kabastusan sa kabila ng, yung mga taong dumaan sa ganun eh. Sus Mariosep, mga kaibigan, ikaw man, di ba, nag-hunger strike, hindi na kumain, dahil lang gusto niya mamatay na siya, di ba? Pero wala hindi pa kalooban na ano siya, mamatay na siya. Kaya pinagpatuloy niya pa rin, di ba? Kung ikaw yun, di ba, ang daming kumuha ng asylum sa Amerika na mga nakulong din dito, humingi ng asylum sa Amerika, kaya sila napunta ron. Si Ninoy hindi, nakahandang bumalik dahil na rin sa mga taong nakikiusap sa kanya. At dyan makikita ninyo, ang nag-uudyok kay Ninoy Aquino na manindigan, ipagpatuloy ang kanyang sinimulan, mga kaibigan, yung hindi niya kayang talikuran ang panawagan ng kanyang mga kababayan. Di ba maraming nagpupunta sa kanya, sumusulat sa kanya, na ang tagal-anya naming naghintay. 8 taong kaming naghintay. Ngayon mo pa ba kami tatalikuran? Kasi nangangailangan ng leader Leader ang kailangan mga kaibigan Hindi ba? Itong mga mamamayan na ngayon sumisigaw ng katarungan, mga kaibigan, dahil sa, alam nyo na, ang pinagdadaanan natin ngayon sa ilalim nitong malupit na administrasyon ni Digongyo, mga kaibigan, hindi na lang kumikibo ang mga mamamayang kamukha rin nung panahon nila. Di ba? Nung panahon na nakakulong si Ninoy, mga kaibigan. Sabi niya nga, sino ba ako? Nag-iisa lang ako. Di ba? Kung ang mamamayan niyayakap na yung yung kadene, di ba? Ng tyranny, ni Marcos. Kaysa sa kanilang kalayaan. Yung pala, hindi niya alam, naghihintay lang ng leader. Kaya unexpected, di ba? Hindi maging si Ninoy siguro. Hindi niya lang nakita Hindi niya inaasahan na marami ang naghihintay sa kanya. Di ba maraming sumalubong kay Ninoy? Hindi na lang nila nasilayan at hindi na rin nasilayan ni Ninoy yun. Dahil sa tarmac pa lang, binaril na siya. Hindi siya nakalabas ng airport, di ba? At hindi niya nakita lalo na kung gaano karami ang naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. At hindi niya rin alam na yung kanyang buhay ang magsisilbi para matapos o tapusin yung matagal na yung halos ayaw ng bitawang kapangyarihan ni dating Presidente Marcos. Eto, pakinggan ninyo. Sipin mo, nagtatalumpati ka, presidente ka. Si Ninoy, hindi naman presidente yan. Di ba? Pero ito, tignan ninyo. Kung makapagsalita, tinatalaka yung kanyang batuta, pinagmamalaki niya, gusto niya pati yung kanyang putotoy, hangaan ng publiko. Pakinggan ninyo. Sa totoo, ang lalaki is measured by his character. Hindi ang pagwapo na paano ka, tapos wala ka namang, ayaw ko na mag-70soy, nandyan si boss ko pagwapo ka dyan, tapos paglabas ng titi, maliit pala. Hindi man ako, kaya ang una kong sabi rito sa mga, sabi ko yan puta, ang liit naman. Ako bigyan ng Diyos ng ganong kaliit, putulin ang harap ng altar. Ang ina mo, yun lang pala binigay mo. Tuduhin na natin. Kaya kung sa dormitoryo nakatira yan, kagaya namin, sa YMCA, wala ubad na yan.
Yung maglakad-lakad dyan sa koridor, hubad yan. Wala nang, sinong taga-YMCA dito? Wala yan tapis-tapis. Tapos, dyan mo makita pagka umaga. Ako, hindi ako nagyayabang. Mahirap na kasi magyabang kasi noong punta ko ng dormitoryo, ang tuwalya ko hindi ko ginaganon. Pinapatong ko tapos lakad ako sa kanila doon. Believe sila, putang ina si Duterte, tigasa, oy. Oh, may buhay pa ba na taga-YMCA sa Pilipinas? Maraming nakikinig ngayon. Di ba? Pabiliban tayo. Punta ng dormitoryo, nakahubad po nakaganang tuwalya. Ako, putang ina. Pabilib talaga kayo? Sige, oh. Punta ko sa work. Kasi noon, bata pa, nakaharap talaga sa nakaharap sa langit halos eh. Gano'n talaga. Yan dito, pataas man. Gano'n. Naghahalik ka na doon yung ulo sa pusod ko. Yun ang binigay ng pasalamat ako sa tatay ko. At least pinalabas niya ako sa buhay highly equipped. Bata pa kami noon, nung magpunta kami doon sa mga babae, magtakbuhan. Ayaw na magpakita. Ayaw namin yung payat na yan, no? Ayaw nang huminto. Lugi sila. Napakinggan po ninyo mga kaibigan, ano po? Ha? Ay doon maririnig nyo rin na ginawa niyang halimbawa na kung siya daw binigyan ng maliit, minura pa yung itaas hindi ba? Oh, alam ba ninyo, hindi yan yung talagang pagmumura niya ng derechahan din yan hindi ba? At sa ibang pagkakataon, minura niya talaga, hindi ba? Ito, alam ba ninyo na meron sa Biblia na na sinasabi na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito'y hindi lang sa walang kabuluhan, kaya yung expression na Diyos ko po, oh my God, hindi dapat binabanggit ng tao yan Yung pa lang lalo na ito. Ang pinag-uusapan niya, yung pototoy niya, tapos ilalahok niya rin yung pangalan ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, at mumurahin. Yan ba? Yan ba, leader? Yan ba ang tatakbo ulit na vice president? Yan ba ipinagmamalaki ninyo, mga Dutertaning? Yan bang klase na yan ng tao? Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ako pakiramdam ko, magkaroon lang tayo, wag lang magpapagamit ang lahat ng tanggapan ng gobyerno. Pero yan gagawin nila yan sa anumang paraan. At all cost. Tingnan ninyo, ba't hindi niya gagawin yan? Ito, sa simula pa lang nung tayo'y nakahalata na, ito na sinasabi natin. Aba, hindi tama yan. Yung sa China, kaya siya nagpapaalipin sa China, mga kaibigan, sapagkat ito ang inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. At yan naman sinabi niya rin yan.
na hindi siya pababayaan daw ng China kapag ka ang merong magtatangka, natanggalin siya sa pwesto, mga kaibigan. Hindi raw papayag ang China. Ipagtatanggol daw siya. Sipin mo, anong klaseng tao yan? Ang simulat sa pool na kanilang pinapahalagahan, nagpresidente ka, pagkatapos ang pinapahalagahan mo, wala ka nang itinira para sa mamamayan, kundi yung sarili mo. Sariling proteksyon yun eh. Hindi siya nababahala kung ano ang gagawin ng mga inchik dito sa Pilipinas na pagpapahirap, pang-aalipin sa mga Pilipino. Kung hindi, ang nababahala siya sa sarili niya lang eh. Yung sarili niya lang ang importante, mga kaibigan, para sa kanya. Isipin mo, sinong matinong tao ang boboto sa'yo? Iyaan yung klase ng pagkatao mo. Na tinitiis hanggang ngayon. Mga kaibigan. Kaya nga, nagpapatakbo sila. Eto katunayan Di ba itong si Lacson tsaka si Soto? Tatakbo raw. Ano sabi ng Malacanang? Maganda sinasabi. Sana raw, sila raw ang mga pwedeng pumalit sa kanya. Mga kaibigan, isipin mo yan. Ano ibig sabihin? Di tama tayo. Na halos lahat yung mga kakandidatong yan ay pawang mga Manchurian candidate. Isa lang talaga ang pwede rito, mga kaibigan. Na hindi magmamalupit kahit kanino. Si Leni Robredo lang yun. Wala nang iba, mga kaibigan. Ngayon, itong balikan natin itong mga issue, kasi natangay tayo nung talumpati ni dating Senador Benigno Aquino Jr., mga kaibigan. May pag-aaral po ang Ateneo na nagsasabing ito raw administrasyon ni Digongyo pwedeng ipagmalaki yung ang tawag mo rito, yung accomplishment sa legislation, yung pagsasabatas. Maraming naisabatas. Yan. Pangatlo raw ito sa most productive, mga kaibigan. In terms of past legislation, ibig sabihin sa dami ng bilang ng naipasang batas. Pero, ang sabi ho dito, this feat was overshadowed by the fact that the quantitatively impressive but qualitatively inadequate legislative performance failed to improve the lives of Filipinos. Yun eh. Ang ganda ng title nitong pamagat nitong balitang ito, pero pag binasa mo, nakakahiya, mga kaibigan. Kung bibilangin mo raw ang batas na naipasa sa ilalim nitong administrasyong ito, ito na ang pangatlo sa merong pinakamarami na naipasang batas. Matutuwa ka, di ba? Ang daming naipasang batas. Pero ang tanong, anong klaseng batas ang naipasa mo? Di ba? Kaya sinasabi ho dito, sa paramihan, impressive ito. Kung ang batas ay binabase lang sa dami. Pero, doon po sa kalidad, kalidad ng batas, wala ho na kalidad ng batas na makapagpapabago sa buhay ng maraming Pilipino. Walang kabuluhan. Nakapagpasa ka nga ng batas,
wala namang kabuluhan. Parang yung mga batas na pinapanukala nung araw nitong si Lito Lapid. Ano panukalang batas nito? Ang panukalang batas nito ay ipagbawal daw ang stapler, mga kaibigan, sa yung mga restaurant. Yan, yung mga kainan. Kasi raw, merong bumibili, nakain yata yung bala ng stapler. Ha? Mga kaibigan, kaya umisip ng nagpanukalang batas ito na ipagbawal na sa mga restaurant, mga kainan, yung stapler. Sipin yung kagaguhan yan. O, katulad ng pinapanukala ni Panelo ngayon. Bigyan daw ng 10,000, ang ganda di ba? Ang gandang pakinggan Ang sarap Kung totoo. Kung magkakatotoo. Alam nating hindi magkakatotoo dahil sa sentido komon, saan nyo kukunin ang pera? Kung yun ngang ayuda, pinaggugupit-gupit na nga, mga kaibigan, wala namang kabuluhan yun. Hindi ba? Magkano lang, 8,000 pinagnanakaw pa. Mga kaibigan, di ba? Yan ang sinasabi ng Ateneo sa kanilang ginawang pag-aaral. Ito raw ang main finding ng isang bagong report. Ito ang lumitaw sa bagong report ng pag-aaral ni Michael Yusinko, Ronald Mendoza, Gabriel Ann Mendoza at Jurel Yap para sa Ateneo School of Governance, Duterte at 5. The administration by numbers. The series of report assesses Mr. Duterte's track record. Yan Ito, track record na naman. As he enters his 6th and final year as president and are being published in connection with his upcoming State of the Nation. Kasi ipagyayabang niya dyan na accomplishment, yung legislative, accomplishment Yung mga naisabatas daw. Puro naisabatas dito, puro laban sa interes ng mamamayan Hindi ho ba? Asan yung, tawag mo ron sa, sa batas nila Lacson, yung yun? Anti-terror bill, mga kaibigan. Hindi ba yun pananakot sa mamamayan? Para magkaroon ng dahilan ang mga ayaw ng umalis sa pwesto na takutin, gipitin ang mga mamamayan. Gumagawa ng batas para gipitin ang sariling mamamayan, hindi para mapabuti ang mamamayan. Yan ang mga walang kwentang batas. Ang dami mong ang batas na naipasa. Tsaka paano nyo naipasa? Ni-railroad nyo pa Ano pa? Yung batas ng halos ipinasa na nila sa Kamara ito. Yung bagamat hindi pa naipapasa at hindi sigurado papasa sa Senado. Pero sa Kamara, dahil puro tayong nandyan, mga kaibigan, akalain mo ipinasa nila yung 100% ownership, foreign ownership. Yung kung tawagin nila economic reform bill, mga kaibigan. Hindi ba katarantaduhan yan? Yung train law. Di ba? Diyan nagka-leche-leche ang ating bansa. Nagtaasan lahat ang bilihin dahil inalis nga yung yung buwis mo, sa sweldo mo. Mga akala nung iba, ito sinabi na natin nung una, binabala natin. Ang mangyayari diyan, akala mo ay nakinabang ka dahil yung kung sumusweldo ka ng 15,000, tatanggalin sa iyo, magiging 13,000 na lang buwan-buwan. Akala mo nakatipid ka ng nakinabang ka ng 2,000
pesos isang buwan. Kung isang taon yan, ano ho yan, 24,000 yan ang natipid mo sa isang taon. Hindi ka nakatipid. Bakit? Tumaas yung bilihin eh. Yan train law, kamukha lang ng ibang batas yan sa buwis na ang nakikinabang dyan yung mga mayayaman. Ang nahihirapan dyan yung mamamayan sa baba at middle class. Pero yung mga multi-bilyonaryo, yung mga may-ari ng mga kumpanya, abay, masarap ang buhay nila. Kunyari, sisingili ng mas mataas na buwis. Pero kanino ipapatong? Kaya magmamahal dahil ipapatong nila sa balikat ng mamamayan. Sana mga kaibigan, kung magkano lang yung buwis na ibinayad nila, yun lang ang ipapataw nila sa mamamayan. Hindi para kumita pa sila, isipin mo, lahat yung bibilin mo, mataas yun eh. Hindi ba? Wala namang limit yung bilang nung ipagbibili nila na tataasan nila ng buwis at yung ibang ipagbibili nila hindi na tataasan pagka nakuha na nila yung dapat bayaran sa gobyerno. Hindi. Ang nagpapasan lahat niyan, mamamayang Pilipino. Mga kaibigan, yan ba'y pagmamalaki nilang batas nila? Ano pa mga batas? Magsabi nga sila ng batas na nakinabang ang mga Pilipino. Pero wala na po tayong oras sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Tayo po'y pansamantala munang magpapaalam. Babalik po ang Lapid Fire bukas sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero huwag kayong alis. Ang ating pong FB Live hanggang alas 11:30. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ako, bakla ako. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.